Stadium Fan Cam. Trending ngayon yan sa Blue Up. Tuturuan ko ngayon ikaw dito sa video na ito kung paano yan na-edit. Merong picture at yung picture na yan gagawin nating video. At kung interesado ka kung paano yan na-edit ay tapusin mo yung video na to hanggang dulo. Pero bago natin gawa ng tutorial, ito muna yung ating video na gagawin. Panoorin mo. Ito ngayon yung ating i-edit sa video na ito. Yung picture gagawin nating video at ayan nga yung video na magagawa natin. At meron na rin music. So tuturuan ko na rin kayo kung paano kayo maglagay ng music. Kaya tapusin mo yung video na to kung gusto mong matuto. So yan, napakita ko na sa inyo yung ating i-edit at kung gusto nyo nga yan, tara na, let's go! So, una pumunta tayo sa Google Chrome. Isi-search natin dito ngayon yung ChatGPT. Dapat nakalagin tayo dito gamit ang ating Google account. So, mag-login lang tayo. So, first time ko mag-edit dito kasi kadalasan ay sa Gemini AI ako nag-edit. So, ngayon first time to. So, mag-login tayo gamit ang ating Google account para tayo ay makapag-edit dito. Dito sa baba, ilagay natin yung prompt. Maglagay din tayo ng picture. Pindutin yung plus sign and add photo. Pumili lang tayo ng picture at pag okay na yung picture, okay na yung prompt, isend na natin yan kay ChatGPT at wait na lang natin ang resulta. So, dito matagal mag-edit dito sa ChatGPT kaysa kay Gemini AI base sa aking experience. Kaya kinat ko na lamang to para mas mabilis naman. At ito na nga yung resulta dun sa na-edit natin. Ayan. Meron ditong download icon. Pag gusto nyong i-save, ay pindutin nyo lamang yan. And then, itong download. Ayan. Para ma-save siya sa inyong gallery. So, ngayon, maglagay ulit tayo ng prompt at picture. And then, isend ulit natin sa ChatGPT. So, ito ay pangalawang edit na natin. So, dito, ibang pwesto naman ang ating i-edit para pag ginawa natin ng video ay may iba-ibang anggulo. Ano? So, yan, ganyan naman yung itsura niya. At meron ulit ditong download icon. Pindutin mo yan. And then, download para ma-save sa ating gallery. So, ngayon, tatlo yung gagawin ko dito. Ganun ulit, maglalagay tayo dito sa baba ng prompt para makapag-edit ng picture. And then, maglagay tayo ng picture. Pindutin yung plus sign, up, and then add photo. And then, pumili ng picture. Pag okay na, isend ulit sa ChatGPT para ma-generate na yan. So, tatlo po yung inedit natin dito. Paulit-ulit lang yung ginawa natin. Naglagay lang tayo ng prompt. Naglagay ng picture and then sinend natin sa ChatGPT para ma-edit niya. Ito na nga yung patatlo nating edit. Yung prompt na ginamit ko dito sa ChatGPT, isi-share ko sa inyo, ilalagay ko sa description box. And then, ang gagawin naman natin, isi-save ulit natin itong picture. Tapos, pumunta tayo sa YouTube application. Yes po, sa YouTube application po tayo mag-e-edit nito. Pero bago ang lahat, ito pala yung aking isang YouTube channel. Baka naman gusto nyong isubscribe. Ano? So, ngayon, dito, pindutin natin itong plus sign, and then itong short, and then, pindutin itong nasa taas, itong nasa tabihan, and then, so, ngayon, dito, meron tayong photo to video. So, dun tayo pupunta. And then, maglagay tayo ng picture. Yung picture na ilalagay natin ay galing sa ChatGPT. Dito sa baba, maglalagay ulit tayo ng prompt para naman sa video. And then, pag okay na yung prompt, isend mo na yan sa YouTube para ma-generate na. So, ngayon, kailangan mo lang mag-intay na ma-100% yan para lumabas yung video. Matagal lang mag-edit dito, pero maganda naman yung quality. Tapos, ang kagandahan pa ay libre lang ito, walang bayad. Yung mga prompt na ginamit ko dito sa aking tutorial, lalagay ko sa description box. I-copy nyo na lang po. At kung hindi nyo po makopy, pwede nyo po akong i-PM dito sa aking FB page, Jelly Vlogs 2.0. And then, screenshot nyo lang po kung ano po yung hinihingi nyong prompt para po mabigay ko sa inyo. Ito na nga po yung una nating na-edit na picture to video. Yung picture kanina, naging video na.
So, ngayon, tatlo yung ating picture, kaya tatlong beses tayo mag-e-edit ng ganyan. At yung prompt na yon ay iba-ibang prompt po ang gagamitin natin. Pero bago ang lahat, isave muna natin ito. Pindutin yung tatlong tuldok sa taas. And then, piliin mo yung save to device para ma-save siya sa iyong gallery. Ayan, na-save na siya sa ating gallery and then i-back na natin kasi hindi pa natin yan ipopost. Meron pa tayong dalawang i-edit kasi nga tatlo yung ating picture. So, ganun ulit, pindutin itong photo to video and then piliin mo yung picture na galing sa ChatGPT. At ganun ulit, ilagay ulit natin yung prompt na kailangan and then isend mo na yan sa YouTube. At pag-loading ulit yan, kailangan mag 100% yan para lumabas yung video. So, yung prompt na ginamit ko dito para sa video ay ibang prompt po yung kaysa dun sa kanina. So, ngayon, bali, ang dami na natin ditong prompt. Bali, tatlong video yun, kaya tatlong prompt. Tapos, dun sa una nating ginawa sa ChatGPT, tatlong picture din yon, kaya tatlong prompt din yung ginamit natin. So, bali, 6 na prompt po yung ginamit ko dito. At kung hindi po kasya sa description box lahat ng prompt na ginamit ko, i-PM nyo na lang po ako sa aking FB page para i-send ko po sa inyo yung prompt na ginamit ko dito. Kung gusto nyo pong mag-edit na katulad nito. Ito na po yung padala nating na-edit. Ayan. Meron na po siya automatic na sound kapag nag-edit ka dito sa YouTube application. Ganun lang ulit, pindutin mo yung tatlong tuldok sa taas and then piliin mo yung save to device para ma-save siya sa yung gallery. Ayan, na-save na natin and then i-back ulit natin para naman dun sa patatlo nating gagawin. So, ganun ulit, ilagay lang natin yung picture and then maglalagay ulit tayo dito ng prompt. And then, isesend ulit natin yan sa YouTube app. Tatlong video po yung ginawa ko para mahaba-haba naman pagka pinost natin sa Reels or sa YouTube. Kayo na pong bahala kung gusto nyo pong tatlo, pwede namang isa lamang. So, ngayon, choice nyo yon. Ako kasi gusto ko mas mahaba para pasok sa earnings ni Meta. Kasi ang minimum ay 10 to 15 para pasukan ng earnings. So, dahil nga monetize ako, kaya tatlong video yung ginawa ko dito. So, bakit ba ako nagpaliwanag pa? So, ngayon, ito na nga yung resulta. So, ganun ulit, kailangan natin siyang i-save. Pagsasama-samahin natin yung mga picture na ating na-edit. And then, pupunta naman tayo sa TikTok at dito natin siya pagsasama-samahin at lalagyan ng music. Yung music na ilalagay ko dyan, yung talagang ginagamit ngayon ng mga gumagamit ng ganitong edit. So ngayon, lagay muna natin dito yung video na na-edit natin sa YouTube app. Tatlo yun, and then pindutin yung next. Tapos dito sa taas, mayroon ditong add sound. Pindutin mo yan, tapos i-search mo itong ganyang kanta. So yan dapat ang bagay na kanta dyan. And then, pindutin yung volume. I-adjust mo lang. Ayan. And then, pindutin yung done. So, yan. And then, pindutin natin yung next. And then, bago mo i-post, pindutin mo itong more option. Tapos, scroll up. Dapat naka-save to device yan. Naka-on dapat yan. Para pagka pinost mo sa TikTok, ay automatic na masisave siya sa gallery mo. So, yan. Ipopost ko siya. Lalagyan ko lang siya ng caption. And then, pipindutin ko tong post para ma-post na siya. Tapos, pag okay na, ayan yung video. So, nakapost na siya sa TikTok, pero meron ka ding copy sa iyong gallery kasi automatic na masisave yun. So, ito nga yung ating na-edit. At ayan, ay kung gusto nyo, ay PM nyo lang ako para sa mga prompts sa aking FB page, Jelly Vlogs 2.0. And don't forget to follow. Kasi post din po ako dyan at nag-share din po ako ng prompt sa mga post ko dyan sa Facebook. So, yun lang po. Sana po ay naintindihan nyo ang aking tutorial. At kung meron kayong katanungan, ay pwede naman kayo mag-comment sa comment section at sasagutin ko yan pag hindi ako busy. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!